Tinanggal ko ang pangalan ng nag-iisang anak kong lalaki sa aking huling habilin. Ang bahay na akala niya ay mamanahin niya balang araw, ang bahay na ipinundar ko sa loob ng 45 taon ng paghihirap ipinagbili ko. At ang perang pinagbentahan na nagkakahalaga ng mahigit 60 milyong piso, ipinamigay ko. Ibinigay ko sa isang taong hindi ko kadugo, ngunit nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi nila alam kung ano ang ginawa nila. Akala nila, isa lang akong matandang ulyanin na madaling lokohin. Pero hindi nila alam, ang isang inhinyero ay laging may plano. At ang plano ko, sisirain sila. Ang pangalan ko ay Antonio Reyes. 70 taong gulang na ako. At ito ang kwento kung paano ko natuklasan ang kataksilan sa loob mismo ng aking pamilya at kung paano ko sila pinanagot sa kanilang mga kasalanan. Musika ay nagiging mas tensyonado. Nagsimula ang lahat sa isang ospital. Nakaupo ako sa tabi ng kama ng anak kong si Marco. Nakapikit siya, natutulog. Ang buong katawan niya ay nababalot ng makapal na cast. Sabi ng doktor, napakalala raw ng kanyang pagkakabagsak. Maraming buto ang nabali. Habang tinititigan ko siya, para akong sinasaksak sa puso. Pakiramdam ko, ako ang pinakawalang kwentang ama sa buong mundo. Dahil ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Ayon sa manugang kong si Isabela, nahulog daw si Marco sa hagdanan ng bahay ko, ang hagdanan sa basement. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na matagal na raw nilang sinasabi sa akin na ipaayos iyon, na marupok na raw ang kahoy, na delikado. At ngayon, nangyari na nga ang kinatatakutan nila. Tingnan mo ang ginawa mo, Antonio. Sabi ni Isabela sa akin kanina sa emergency room. Ang boses niya ay parang punyal, matalim at malamig. Hindi niya ako tinatawag na papa o tatay. Laging Antonio. Tingnan mo si Marco. Muntik na siyang mamatay dahil sa kapabayaan mo. Dahil sa katipiran mo. Ayaw mong gumastos para sa sarili mong bahay, para sa kaligtasan ng sarili mong anak. Ang mga salita niya, tumagos sa aking pagkatao. Pakiramdam ko, lumiliit ako sa bawat salitang binibitawan niya. Totoo ba? Ganoon na ba ako katanda? Ganoon na ba ako kahina? Para hindi mapansin ang panganib sa sarili kong pamamahay. Habang iniisip ko iyon, isang nurse ang dumaan sa likuran ko. Ang head nurse. Hindi siya tumingin sa akin, hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang kamay sa aking palad. Mabilis lang, parang aksidente. Pero nang paalis na siya, may naramdaman akong isang maliit at lukot na papel na iniwan niya sa aking kamay. Nanginginig ang mga kamay niya. Hinintay ko siyang makaliko sa dulo ng pasilyo bago ko binuksan ang aking palad. Isang kapirasong papel na pinilas mula sa isang notepad ng ospital. Ang sulat ay nagmamadali, halos hindi mabasa. Pero malinaw ang mensahe. Huwag kang babalik. Nagsisinungaling siya. Silipin mo ang kamera. Nagsisinungaling siya. 3 salita na gumising sa natutulog na inhinyero sa loob ko. Ang inhinyerong hindi naniniwala sa sabi-sabi. Ang inhinyerong laging naghahanap ng pruweba. Ang inhinyerong nagdisenyo ng hagdanang iyon. Bigla, ang lahat ng sinabi ni Isabela ay parang gumuho. Ang hagdanang iyon, gawa sa pinakamatibay na kahoy ng Nara. 2 buwan pa lang ang nakalipas, ako mismo ang nag-inspeksyon at nagpalakas nito. Nilagyan ko ng mga bakal na suporta ang bawat baitang. Ako, na may bigat na 90 kilos, ay tumalon-talon pa sa bawat baitang para masigurong matibay ito. Imposibleng masira iyon sa isang tapak lang. Imposible. Ang pakiramdam ng pagkakasala na bumabalot sa akin ay unti-unting napalitan ng malamig na pagdududa. At doon ko naalala, ang mga kamera, nagsisinungaling sila. Pero bakit? Bakit nila gagawin ito? Anong makukuha nila sa pagsira sa katawan ng sarili nilang pagsira sa binti ng anak ko? Ang sagot ay pera. Ang aking pera. Ang perang pinaghirapan ko sa buong buhay ko. Kaya naman, sa halip na umuwi sa sarili kong bahay, nagmaneho ako papunta sa bahay nila sa Ayala, Alabang. Ang bahay na ako mismo ang bumili para sa kanila. 5 taon na ang nakalipas, binayaran ko ito ng cash, 60 milyong piso, para wala na silang iintindihing utang, para magkaroon sila ng magandang simula. Walang utang na loob. Iyan ang tawag doon. Isang sakit sa kulturang Pilipino na mas malala pa sa cancer.
Binigay mo na ang lahat pero kulang pa rin. Hihingi pa sila nang hihingi hanggang sa wala ka nang maibigay. At kapag wala ka nang maibigay, doon nila ipaparamdam sa iyo na pabigat ka na isa ka ng matandang dapat na lang isang tabi. Nang pumasok ako sa bahay nila, isang tumpok ng mga sulat sa ibabaw ng kanilang lamesa ang sumalubong sa akin. Mga pulang sobre, mga final notice mula sa bangko, mga babala ng foreclosure, mga sulat ng paniningil mula sa mga kasino. Sa Parañaque, baon sila sa utang. Hindi lang basta utang, kundi mga utang na kayang sumira ng buhay. At doon, sa harap ng mga ebidensya ng kanilang pagkakalugmok, doon ko naintindihan. Hindi ito aksidente. Ito ay isang desperadong plano. At ang halaga ng kanilang desperasyon ay ang buhay at kaligtasan ko. Hindi ito paghihiganti. Hindi. Ang gagawin ko ay pagbibigay ng katarungan. Dahil sa gabing iyon, nalaman ko na ang mga taong tinuring kong pamilya, ang mga taong minahal ko, nang higit pa sa aking buhay, ay handa akong patayin para sa pera. At hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Sisimulan ko sa pag-alis ng kanilang mana. At iyon ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin sa mga komento kung saan kayo nakikinig. Hindi ako dumiretso sa aking tahanan. Mabigat ang aking dibdib. Tila may bumubulong sa akin na huwag munang umuwi. Sa halip, iniliko ko ang manibela ng aking sasakyan patungo sa bahay ng aking anak na si Marco sa Ayala, Alabang. Gusto kong maintindihan kung ano ang nangyayari. Gusto kong makahanap ng sagot sa mga katanungang bumabagabag sa aking isipan. Tahimik ang subdivision pagpasok ko. Ang mga bahay dito ay malalaki, magaganda, at tila sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ngunit habang papalapit ako sa bahay na iniregalo ko kay Marco, iba ang naramdaman ko, para bang may malamig na hanging yumakap sa akin. Ipinark ko ang sasakyan sa gilid at dahan-dahang pumasok gamit ang aking duplicate key. Wala tao, nasa ospital pa silang mag-asawa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakabibingi. Dumiretso ako sa kanyang opisina. Dito ko laging nakikita si Marco noon na nagtatrabaho, puno ng pangarap, ngunit ngayon, ang mesa ay magulo. May isang tumpok ng mga sulat na tila pilit itinatago sa ilalim ng mga magasin. Kinuha ko ang isa. Binuksan ko ito ng may kaba sa dibdib. Isang final notice mula sa bangko. Kinuha ko ang isa pa. Notice of foreclosure. Halos manlabo ang aking mga mata. Paanong nangyari ito? Ang bahay na ito ay binayaran ko ng buo. Cash, walang utang. Regalo ko ito sa kanila noong ikinasal sila ni Isabela para magkaroon sila ng magandang simula. Binalasa ko pa ang mga papel, credit card bills na umaabot sa milyon-milyong piso, mga sulat mula sa mga kasino na naniningil ng utang. Diyos ko, nanginginig ang aking mga kamay. Ang aking anak, ang kaisa-isa kong anak na si Marco, ay lulong sa sugal. Baon na baon siya sa utang. At ang bahay na ito na akala ko ay ligtas na tahanan ng aking mga apo ay malapit ng bawiin ng bangko. Ang yaman na ipinamana ko at ang perang pinaghirapan ko ay tila abo na lamang na tinangay ng hangin. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. May kung anong nagtulak sa akin na pumunta sa silid kung saan nakalagay ang server ng mga security camera. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Ang gabi ng aksidente, binuksan ko ang monitor. Hinanap ko ang petsa at oras ng pangyayari, 3:00 ng madaling araw. Nakita ko si Marco sa sala. Nakatayo siya, mukhang balisa, pabalik-balik ang lakad. Maya-maya pa, dumating si Isabela. May hawak siyang baseball bat. Akala ko noong una ay may pumasok na magnanakaw at naghahanda lang sila, pero nag-usap sila. Kahit walang audio, kitang-kita ko sa galaw ng kanilang katawan ang tensyon. At tapos, nanlaki ang aking mga mata. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang aking sigaw. Sa video, nakita ko si Marco na pumuwesto sa may hagdanan. Tumango siya kay Isabela at sa isang iglap, buong lakas na pinalo ni Isabela ang binti ng aking anak gamit ang baseball bat. Nakita ko kung paano bumagsak si Marco sa sahig, namimilipit sa sakit. Halos maramdaman ko ang tunog ng pagkabali ng buto kahit sa screen lang ako nakatingin. Hindi ito aksidente. Hindi siya nahulog. Sinadya nilang baliin ang buto niya. Bakit? Para saan? Habang nakatulala ako sa screen,
Naalala ko ang insurance policy na kinuha nila para sa bahay at para sa mga aksidente. 25 milyong piso. Iyon ang halaga ng insurance claim kapag may malalang aksidente sa loob ng bahay. Diyos ko po, nagawa nilang saktan ang sarili nilang katawan para sa pera? Ganito na ba sila kadesperado? Napaupo ako sa silya. Ang bigat. Sobrang bigat ng katotohanan. Ang anak na pinalaki ko ng maayos, na ibinigay ko ang lahat, ay naging ganito, kasama kasabwat ang kanyang asawa. Ang luha ko ay pumatak, hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa awa at pagkabigo. Isang halimaw ang tinuring kong anak, at ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi lang sila mga sugarol. Handa silang manakit, handa silang mandaya, at handa silang gumawa ng krimen para sa pera. At kung nagawa nila ito sa sarili nila, ano pa ang kaya nilang gawin sa akin? Bumalik ako sa ospital ng may mabigat na hakbang, ngunit may malinaw na layunin. Hindi na ako ang Antonio na ama na puno ng pag-aalala. Ako na ngayon si Antonio, na isang veterano ng negosyo, isang taong sanay sa laban, at handang protektahan ang kung anong natitira sa akin. Pero hindi nila pwedeng malaman na alam ko na ang lahat. Kailangan kong magsuot ng maskara. Ang maskara ng isang matandang mahina, ulyanin, at madaling utuin. Pagpasok ko sa kwarto ni Marco, naroon sila. Si Marco, na may semento sa binti, at si Isabela na nakatayo sa tabi niya, na tila isang maamong tupa. Kung hindi ko lang nakita ang video, iisipin kong isa siyang ulirang asawa. Pa, bati ni Marco. May halong pagmamadali sa boses niya. Buti nakabalik ka agad. Oo anak, sagot ko. At pinalaki ko ang pagragasa ng aking boses para magtunog matanda at pagod. Medyo sumasakit ang tuhod ko. Ang arthritis ko yata ay umatake na naman. Umupo ako ng dahan-dahan sa silya. Hawak ang aking likod, umaarte na parang bawat galaw ay pahirap. Agad na lumapit si Isabela. May dala siyang folder. Pa, habang nagpapahinga ka, naisip namin ni Marco na baka mahirapan ka ng asikasuhin ang mga bayarin at mga papeles mo. Matanda na kayo pa. Gusto sana naming pagaanin ang buhay niyo. Inilapag niya ang folder sa aking harapan. Isang dokumento, Durable Power of Attorney. Binasa ko ang pamagat, pero nagkunwari akong hirap na hirap. Alam ko ang ibig sabihin ng dokumentong ito. Kapag pinirmahan ko ito, ibinibigay ko sa kanila ang buong karapatan na galawin ang lahat ng ari-arian ko. Ang aking retirement fund na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ang aking mga lupa, ang aking mga bank account. Gusto nilang hubaran ako ng karapatan sa sarili kong pinagpaguran habang buhay pa ako. Ano ito? Tanong ko, habang pinipikit-pikit ang aking mga mata. Masyadong maliliit ang mga letra. Hindi ko mabasa. Papeles lang yan sa bangko pa, mabilis na sagot ni Marco. Para kapag kailangan mo ng pera at hindi ka makalabas, kami na ang kukuha para sa iyo. Pirmahan mo na lang dito sa ibaba. Iniabot ni Isabela ang ballpen. Nakita ko ang pananabik sa kanilang mga mata. Ang kasakiman. Para silang mga buwitre na nag-aabang sa pagpanaw ng isang hayop. Kinuha ko ang ballpen. Sinasadya kong pasmado ang aking kamay. Nanginginig. Kunwari ay sinusubukan kong itutok ang ballpen sa papel, pero pilit kong inilalayo. Ay naku, sabi ko, sabay bitaw sa ballpen. Nahulog ito sa sahig. Pasensya na kayo. Naiwan ko yata ang salamin ko sa bahay. Hindi ko talaga makita ang pipirmahan ko at sumasakit ang ulo ko. Parang umiikot ang paningin ko. Hinilot ko ang aking sentido. Tiningnan ko sila sa gilid ng aking mga mata. Nakita ko ang inis sa mukha ni Isabela. Nakita ko ang pagkadismaya ni Marco. Pa, pirma lang naman pilit ni Marco. Kahit hindi mo nabasahin. Tiwala ka naman sa amin, di ba? Tiwala. Ang salitang iyon ay parang patalim na tumarak sa puso ko. Tiwala. Iyon ang sinira nila. Oo naman anak, sagot ko ng may peking ngiti. Pero alam mo naman ang bili ng abogado ko. Huwag pipirma kapag hindi nabasa. At saka, masama talaga ang pakiramdam ko. Bukas na lang siguro? Dadalhin ko ang salamin ko bukas? Ipahinga ko muna ito. Tumayo ako ng dahan-dahan. Kunwari ay hirap na hirap. Uuwi muna ako. Kailangan kong humiga. Wala silang nagawa. Hindi nila ako pwedeng pilitin ng harap-harapan dahil masisira ang plano nilang magmukhang mababait na anak. Nagpaalam ako at lumabas ng kwarto. Pagkasara ng pinto, inayos ko ang aking tayo.
Nawala ang panginginig ng aking kamay. Nawala ang sakit ng aking likod. Ang natira na lang ay ang apoy ng galit sa aking dibdib. Nakatakas ako ngayon, pero alam kong hindi sila titigil. Kailangan ko ng kumilos. Kinabukasan, maagang-maaga akong umalis. Hindi ako nagpunta sa ospital. Dumiretso ako sa Makati, sa opisina ng aking matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado, si Attorney James Sandoval. Ilang dekada na kaming magkaibigan ni James. Siya ang kasama ko noong itinatayo ko pa lang ang aking negosyo. Siya ang nakakaalam ng lahat ng tungkol sa akin. Pagpasok ko sa kanyang opisina, agad niya akong sinalubong, pero kakaiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi ito ang masayahin niyang bati. Seryoso siya, malungkot. Antonio, sabi niya sabay turo sa Silya, mabuti at nandito ka. May kailangan tayong pag-usapan. At natatakot ako na hindi mo magugustuhan ang maririnig mo. Umupo ako. Tungkol saan ito, James? Tungkol ba ito sa power of attorney na pinipilit nilang papirmahan sa akin? Umiling si James. May kinuha siyang folder sa kanyang drawer. Isang makapal na dokumento. Higit pa doon, kumpare, sabi niya ng mahina. Habang sinusuri namin ang titulo ng bahay mo sa Ayala, Alabang para protektahan ang mga assets mo, may natuklasan kami sa Registry of Deeds. Isang bagay na hindi ko inaasahan. Binuksan niya ang folder at iniharap sa akin ang isang dokumento ng pautang, loan agreement. Tingnan mo ang petsa, Antonio. 3 taon na ang nakararaan. Tiningnan ko ang papel. Isang pautang na nagkakahalaga ng 40 milyong piso. At ang kolateral? Ang sarili kong bahay. Ang bahay kung saan ako nakatira ngayon. Ang bahay na pinaghirapan namin ng yumaong asawa ko. Pero James, nanginginig ang boses ko. Wala akong inuutang na ganito kalaki. Bayad na ang bahay ko. Nasa akin ang titulo. Iyon na nga, sagot ni James. Tingnan mo ang pirma. Tinitigan ko ang pirma sa ibaba ng dokumento. Kamukhang-kamukha ng pirma ko, pulido. Kung hindi ko alam na hindi ako pumirma nito, iisipin kong akin ito. Pineke ni Marco ang pirma mo, Antonio, diretsong sabi ni James. Ginamit niya ang mga koneksyon niya at siguro may kasabwat siya sa loob ng bangko o ahensya. Isinangla niya ang bahay mo nang hindi mo alam. At ang mas masakit, Antonio, default na ang loan. Hindi sila nagbabayad. Nasa bingit na ng foreclosure ang sarili mong tinitirhan. Nanigas ako sa kinauupuan ko. 3 taon. 3 taon na pala akong niloloko ng sarili kong anak habang kumakain kami sa iisang mesa tuwing Pasko, habang niyayakap ko siya at binabati ng happy birthday. Sa likod ng mga ngiti niya, ninanakawan na pala niya ako. Hindi lang ito basta pagsusugal. Ito ay planadong panloloko. Ang sakit. Parang pinipiga ang puso ko. Ang akala ko ay simpleng problema lang sa pera, ngayon ay naging isang malalim na krimen. Tumingin ako kay James. Nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. Pero ayoko ng awa ngayon. Kailangan ko ng katarungan. James, sabi ko, at nagulat ako sa lamig ng sarili kong boses. Ihanda mo ang mga papeles. Anong papeles, Antonio? Ang pagbayad ba sa bangko para maisalba ang bahay? Hindi, sagot ko ng mariin. Tumayo ako at tumingin sa bintana, tanaw ang skyline ng Makati. Ihanda mo ang kasong kriminal. Falsification of public documents. Estafa, kung ano pa ang pwede. Ipapakulong ko sila. Antonio, nag-aalalang sabi ni James. Anak mo siya. Sigurado ka ba? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Masisira ang pamilya niyo. Humarap ako sa kanya. Wala nang luha sa aking mga mata. Wala na akong pamilya, James. Ang anak na pinalaki ko ay matagal nang patay. Ang taong iyon na nagnakaw sa akin at nagpaplano ng masama. Hindi ko na siya kilala. Kung hindi ko ito gagawin, uubusin nila ako hanggang sa wala nang matira, pati ang buhay ko. Simulan mo na ang kaso. Matapos ang pakikipag-usap kay James, nakipagkita ako kay Maria. Siya ang nurse na nag-aalaga kay Marco sa ospital. Nag-text siya sa akin na kailangan daw naming magkita sa isang lugar na walang makakakita sa amin. Pinili namin ang isang maliit at tahimik na kainan, malayo sa ospital. Pagdating ko, nakita ko si Maria sa sulok. Balisa siya, lingon ng lingon sa paligid. Sir Antonio, bati niya nang makaupo ako. Salamat po at dumating kayo. Bakit mo ako gustong makausap, Maria? Tanong ko. At bakit parang takot na takot ka? Hinawakan niya ang aking kamay. Sir, hindi niyo po siguro natatandaan,
Pero noong bata pa ako, tinulungan niyo ang tatay ko. Si Mang Carding, yung dating driver niyo. Noong na-ospital siya, kayo ang nagbayad ng lahat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapag-aral ng nursing. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Naalala ko si Carding. Mabuting tao, wala iyon Maria. Ginawa ko lang ang tama. Kaya ko po ginagawa ito, sir. Nanginginig ang boses niya. May inilabas siyang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bag. Dahil ayokong may mangyaring masama sa inyo. Kanina po, habang nag-aayos ako ng kwarto, naiwan ni Ma'am Isabela ang phone niya na naka-record. Narinig ko po silang nag-uusap ni Sir Marco. Sir, kailangan niyo itong marinig. Iniabot niya sa akin ang recorder at isinuot ko ang earphone. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Isabela. Malinaw na malinaw. Hindi na tayo pwedeng maghintay, Marco. Nakakahalata na ang tatay mo. Ang tagal niyang pumirma. Paano kung magbago ang isip niya? Paano kung malaman niya ang tungkol sa sangla sa bahay? Tapos ang boses ni Marco. Ano ang gusto mong gawin ko? Pilay ako. Hindi ko siya mapipilit. Ako ang bahala, sagot ni Isabela. Ang boses niya ay malamig, parang yelo. Di ba may diabetes siya? Nagtuturok siya ng insulin. Madali lang ito. Papalitan ko ang dosage. Isang overdose ng insulin. Magmumukha lang itong heart attack o hypoglycemia. Walang makakahalata. Matanda na siya. Iisipin ng lahat na natural causes lang. At kapag wala na siya, sa atin na ang lahat. Ang 100 million. Ang insurance. Ang lahat ng lupa. Napatigil ako sa paghinga. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi lang pagnanakaw. Hindi lang panloloko. Gusto nila akong patayin. Ang sarili kong anak at ang asawa niya ay nagpaplano kung paano tatapusin ang buhay ko para sa pera, ang insulin. Ang gamot na bumubuhay sa akin ay gagamitin nila para patayin ako. Tinanggal ko ang earphone. Tumingin ako kay Maria. Umiiyak siya. Sir, umalis na po kayo. Magtago na po kayo. Delikado ang buhay niyo. Inabot ko ang kamay ni Maria. Salamat Maria. Iniligtas mo ang buhay ko. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi nila malalaman na galing sa iyo ito. Itinago ko ang recorder sa aking bulsa. Ito ang ebidensya. Ito ang huling pako sa kabaong ng aming relasyon bilang mag-ama. Kanina, sa opisina ni James, may konti pang pag-aalinlangan sa puso ko. Baka kako, nadala lang sila ng pangangailangan. Pero ngayon, wala na. Malinaw na ang lahat. Ang simpleng pandaraya ay naging tangkang pagpatay. Wala na akong anak. Ang nasa harap ko ay mga kaaway na handang pumatay. At hindi ako papayag na makuha nila ang gusto nila. Kung digmaan ang gusto nila, digmaan ang ibibigay ko. Tumayo ako. Hindi na ako ang matandang mahina. Ako si Antonio. At sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat patak ng luhang pinaluhan nila sa akin. Mag-uumpisa na ang laban. Pumasok ako sa aking bahay at agad kong ikinandado ang pinto. Hindi lang ang simpleng trangka. Ginamit ko ang mabigat na deadbolt na bakal na ako mismo ang nagkabit 10 taon na ang nakalipas. Ang solidong tunog ng paglock nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, ang bahay na ito ay hindi ko naramdaman bilang isang tahanan. Pakiramdam ko, isa itong bunker. Hindi na ako isang amang umuuwi mula sa trabaho. Ako ay isang sundalong naghahanda ng isang kill zone. Dumiretso ako sa kusina at inilatag sa ibabaw ng mesa ang lahat ng armas na aking nakalap, ang USB drive na naglalaman ng video ng pananakit sa sarili, ang foreclosure notice mula sa bangko na may peking pirma, at ang maliit na digital recorder na ibinigay sa akin ni Maria na naglalaman ng audio ng pagpaplano sa aking sariling pagpatay, isang nakakatakot na larawan ng kataksilan. Nakalatag sa mismong lamesang gawa sa Nara kung saan kami dati ay nagsasalo-salo tuwing Pasko. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan, ngunit kabisado ko sa puso. Ang personal na numero ni Robert Miller, ang hepe ng pulisya ng Quezon City. Magkaibigan kami ni Bob mula pa noong high school. Magkasama kaming naglaro ng basketball. Ako ang gumawa ng deck sa bahay niya. Sinagot niya ito sa pangalawang ring. Antonio, sabi niya, ang boses niya ay malugod ngunit may halong pagtataka. Gabi na. Ayos ka lang ba? Hindi Bob, sabi ko, ang boses ko ay matatag. Walang maayos. Kailangan kong pumunta ka rito at kailangan kong mag-isa ka lang.
Mayroon akong ipapakita sa iyo na hindi mo paniniwalaan. Nasa pintuan ko si Bob sa loob ng 20 minuto. Nakasibilyan siya, pero nakita ko ang baril sa kanyang tagiliran. Umupo siya sa aking kusina at ipinarinig ko sa kanya ang lahat. Pinanood ko ang pagbabago ng kanyang mukha mula sa pagkalito patungo sa pagkagimbal at sa huli sa isang malamig at propesyonal na galit. Pinakinggan niya ang pag-uusap tungkol sa insulin at kondisyon ng puso. Pinanood niya ang video ng baseball bat. Tiningnan niya ang mga peking dokumento ng pautang. Nang matapos ang tape, ang katahimikan sa kusina ay sapat na para durugin ang isang tao. Tumayo si Bob. Ang kamay niya ay napunta sa kanyang sinturon. Antonio, sapat na ito, sabi niya. Ang boses niya ay pigil sa galit. Ito ay conspiracy to commit murder, insurance fraud, forgery, at grand larceny. Pwede akong magpadala ng patrol car sa ospital sa loob ng 10 minuto. Kukunin natin silang dalawa ngayong gabi. Nakakast si Marco, hindi siya makakatakas. At si Isabela, poposasan natin siya bago pa niya matapos ang kanyang hapunan. Umiling ako. Wag muna, Bob. Tiningnan ako ni Bob na parabang nababaliw ako. Antonio, nakikinig ka ba sa akin? Pinaplano ka nilang patayin. Pinag-uusapan nila ang insulin. Kung magiging desperado sila, hindi sila maghihintay. Kailangan nating itigil ito ngayon. Kung aarestuhin mo sila ngayon, sabi ko, sumandal pasulong. Kukuha si Isabela ng abogado. Sasabihin niyang nagbibiro lang sila. Sasabihin niyang naglalabas lang siya ng sama ng loob. Sasabihin niyang ang video ay isang reenactment lang o isang masamang roleplay. Baka mapababa pa ng isang magaling na abogado ang mga kaso. Baka makulong lang siya ng ilang taon para sa pandaraya. Baka mapunta sa probation si Marco dahil siya ang biktima na may sirang binti. Tumayo ako at naglakad papunta sa lababo, nakatingin sa madilim na hardin. Ayokong magkaroon sila ng depensa, Bob. Ayokong magkaroon ng plea bargain. Gusto ko silang malibing. Hindi lang pera ko ang ninakaw nila. Ninakaw nila ang anak ko. Pinatay nila ang alaala ng kanyang ina. Gusto ko silang mahuli sa akto. Gusto kong mahuli siya na hawak ang lason sa kanyang kamay. Nag-atubili si Bob. Naglakad-lakad siya sa kusina. Masyadong delikado, Antonio. Hindi namin pwedeng hayaan na ikaw ang maging pain. Paano kung talagang subukan kanyang bigyan ng gamot? Hindi siya magtatagumpay, putol ko. Dahil nandito kayo. Ikaw at ang iyong mga tauhan. Gusto kong magtago kayo sa pantry. Gusto kong i-monitor ninyo ang mga kamera. Iimbitahan ko siya rito. Bibigyan ko siya ng eksakto kung ano ang gusto niya, ang pagkakataon. Tinitigan ako ni Bob ng matagal. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Hindi ito ang tingin ng isang nagdadalamhating biyudo. Ito ang tingin ng isang inhinyero na nakalkula na ang bigat na kayang dalhin ng isang tulay at alam kung kailan eksaktong pasasabugin ang mga dinamita. Sige, buntong hininga niya, habang kinukusot ang kanyang mukha. Gagawin natin sa paraan mo. Pero lalagyan kita ng wire at magkakaroon ng tactical team sa garahe. Sa oras na gumalaw siya ng mali, sa oras na hawakan niya ang kanyang bag ng kahina-hinala, papasukin namin ang bahay. Tumango ako. Mabuti. Ngayon mayroon akong kailangang tawagan. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Isabela. Hindi nanginig ang kamay ko. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Pakiramdam ko ay manhid na manhid ako. Sinagot niya ito sa unang ring. Ang boses niya ay puno ng pananabik. Antonio, sabi niya, nasaan ka na? Sabi mo babalik ka bago mag-alas 6. Ginawa kong pagod at mahina ang aking boses. Pasensya na, Isabela, sabi ko. Nagmaneho ako pauwi at bigla na lang akong napagod. Sobrang pagod. Medyo kumakabog ang puso ko. Sa tingin ko hindi ko na kayang magmaneho pabalik sa ospital ngayong gabi. Nagkaroon ng katahimikan. Naririnig ko ang kalkulasyon sa kanyang pananahimik, pagkatapos pagdududa. Pero ang mga papeles, Antonio, kailangan nating mapirmahan ang mga iyon. Nakita mo ba ang iyong salamin? Oo, sabi ko. Nakita ko na at napirmahan ko na ang dokumento. Tapos na ang lahat. Nandito lang sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Narinig ko ang kanyang paghinga. Ang kasakiman ay halos maririnig sa linya ng telepono. Magandang balita iyan, Antonio, sabi niya. Ang boses niya ay naging malambing na may peking pag-aalala. Napakagandang balita. Pero kailangan namin ang dokumentong iyan ngayong gabi. Kailangang i-schedule ng mga surgeon ang operasyon para bukas ng umaga.
Kung ganoon, sabi ko, habang umuubo ng pilit, bakit hindi ka na lang pumunta rito? Pwede mo nang kunin. At sa totoo lang, Isabela, kailangan ko ng kasama. Nagluto ako ng paboritong sopas ni Marco. Yung may rosemary, halika at maghapunan tayo. Pwede nating pag-usapan ang pagbebenta ng bahay. Gusto kong siguraduhin na maaalagaan kayong dalawa. Inaabot ko sa kanya ang sandata. Binibigyan ko siya ng entablado, sopas, likido, madaling haluan ng kung ano. Hindi siya nagatubili. Darating ako sa loob ng 1 oras, sabi niya. Kailangan ko lang siguraduhin na maayos na si Marco para sa gabi. Magpahinga ka, Antonio. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kami na ang bahala sa lahat. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko si Bob. Parating na siya. Tumango si Bob nang may kaseryosohan at lumabas para tawagan ang kanyang team. Naiwan akong mag-isa sa kusina. Naglakad ako papunta sa ibabaw ng fireplace. Mayroong isang naka-frame na litrato ni Lita doon, kuha noong aming ika-40 anibersaryo. Nakangiti siya, ang matapat at maningning na ngiti na dati nagbibigay liwanag sa aking mundo. Kinuha ko ang frame. Hinaplos ng aking hinlalaki ang salamin sa ibabaw ng kanyang mukha. Naramdaman ko ang isang patak ng luha na dumaloy sa aking pisngi, mainit at mahapdi. Patawad, mahal ko, bulong ko sa litrato. Nangako akong aalagaan ko siya. Nangako akong poprotektahan ko ang ating anak, pero ang batang pinalaki natin ay wala na. Ang natitira ay isang shell na lang, isang sisidlan para sa isang bagay na napakapangit. Naisip ko si Lucas. Naisip ko ang maliit na batang umiiyak kapag nagkakasugat sa tuhod, na laging nagbibigay sa akin ng mga drawing ng mga skyscraper na gusto niyang itayo. At pagkatapos ay naisip ko ang lalaking umupo sa isang sofa at hinayaan ang kanyang asawa na basagin ang kanyang binti para sa pera. Naisip ko ang lalaking nakinig sa plano na patigilin ang puso ng kanyang ama at hindi nagsalita ng kahit isang salita. Hindi na ito ang ating anak, Lita, sabi ko. Ang boses ko ay tumigas. Ito ay isang halimaw at kailangan ko siyang itigil. Hinalikan ko ang salamin at ibinaba ang litrato. Bumalik ako sa kusina. Kailangan kong ihanda ang sopas. Kailangan kong ayusin ang mesa. Kailangan kong siguraduhin na ang lahat ay perpekto para sa aking manugang. 40 minuto ang lumipas. Nag-vibrate ang telepono ko dahil sa isang text mula kay Maria. Minomonitor pa rin niya ang audio sa kwarto sa ospital. Ito ay isang transcript ng sinabi ni Isabela kay Marco pagkatapos naming mag-usap. Ang mensahe ay, sinabi niya kay Marco, ang matandang hangal ay inihahain na sa isang silver platter. Nagluluto siya ng sopas. Perpekto. Ngayong gabi ang gabi, baby. Ihanda mo na ang champagne. Bukas ng umaga, mayaman na tayo. Tinitigan ko ang screen. Ihanda mo na ang champagne. Ipinagdiriwang na nila ang aking kamatayan bago pa man ito mangyari. Inilagay ko ang telepono sa aking bulsa. Narinig ko ang tunog ng isang kotse na pumarada sa driveway. Tiningnan ko ang monitor sa counter. Si Isabela. Nag-aayos siya ng kanyang makeup sa rearview mirror. Mukha siyang excited. Mukha siyang pupunta sa isang party. Naglakad ako papunta sa pinto sa harap. Inalis ko ang lock ng deadbolt pero iyon lang. Nakahanda na ang patibong. Nakalatag na ang pain. Binuksan ko ang pinto at isinuot ang maskara ng isang mapagmahal at pagod na ama sa huling pagkakataon. Tuloy ka, Isabela, bulong ko. Gabing-gabi na. Sa labas, ang langit ay tila nakikisama sa aking nararamdaman. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas at ang hangin ay humahampas sa mga bintana ng aking tahanan. Para bang may bagyong nagbabadya, hindi lang sa panahon, kundi pati na rin sa loob ng aking pamamahay. Nakaupo ako sa kabisera ng hapagkainan, naghihintay. Ang ilaw sa sala ay aking pinadilim. Sapat lang para makita ang sinumang papasok, pero sapat din para itago ang mga anino sa sulok. Hindi ako nag-iisa. Sa madilim na bahagi ng kusina at sa guest room sa ibaba, tahimik na nag-aabang ang mga pulis, kasama ang aking kaibigang hepe. Walang kumikibo, walang gumagalaw. Tanging ang tiktak ng orasan at ang ragasa ng ulan ang maririnig. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. Basang-basa siya mula sa ulan. Dala ang isang basket ng pagkain at isang thermos. Kung hindi ko alam ang demonyong nagtatago sa likod ng kanyang maamong mukha,
iisipin kong isa siyang anghel na dumadalaw sa kanyang biyenan. Pa, bati niya, habang pinapagpag ang kanyang payong. Pasensya na at ginabi ako, ang lakas ng ulan at baha sa daan. Pero nagluto ako ng paborito mong sopas. Mainit pa ito. Kailangan mo ito para hindi ka lamigin. Ngumiti ako. Isang ngiting mapait. Salamat, Isabela. Napakabuti mo talagang manugang. Kahit masama ang panahon, nagpunta ka pa rito. Dumiretso siya sa kusina para kumuha ng mangkok. Pinanood ko ang bawat galaw niya mula sa salamin ng kabinet. Kitang-kita ko ang ginawa niya. Habang nakatalikod siya sa akin, may kinuha siyang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Mabilis, pasimple. Ibubuhos sana niya ito sa sopas, pero huminto siya sandali at lumingon sa gawi ko. Nanatili akong nakatingin sa kawalan, kunwari ay walang napapansin. Nang makampante siya, itinuloy niya ang pagpatak ng likido sa sopas. Insulin, isang overdose, napapatay sa akin ngayong gabi. Dinala niya ang umuusok na mangkok sa aking harapan. Amoy manok at luya. Nakakatakam. Pero alam kong ito ang aking huling hapunan kung magpapaloko ako. Kain na po kayo pa, malambing niyang sabi. Sabay upo sa tabi ko. Ubusin niyo yan ha, para lumakas kayo. Tinitigan ko ang sopas, tinitigan ko siya. Alam mo Isabela, panimula ko, ang boses ko ay mababa pero matatag. Naalala ko noong ikinasal kayo ni Marco. Nangako ka sa harap ng altar na mamahalin mo siya at mamahalin mo ang pamilyang ito. Naniwala ako sa iyo noon. Bakit niyo naman po naisip? Yan bigla pa. Sige na, humigop na kayo pagmamadali niya. Huwag kang magmadali, sagot ko. Dahan-dahan kong inilayo ang mangkok. Nagtataka lang ako. Saan kaya nagkulang ang pagmamahal ko? Binigay ko ang bahay. Binigay ko ang luho niyo. Pero bakit kulang pa rin? Bakit kailangan niyo pang baliin ang buto ni Marco para sa insurance? Bakit kailangan niyo pang sangla ang bahay ko? At ngayon, bakit kailangan mo akong patayin gamit ang sopas na ito? Namutla si Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting napalitan ng takot at pagkabigla. Anong pinagsasabi niyo pa? Nahihibang na ba kayo? Nauutal niyang sagot. Hindi ako nahihibang, Isabela, mariin kong sabi. Inilabas ko ang voice recorder at ipinatong sa mesa. Narinig ko ang lahat. Alam ko ang plano niyo, alam ko ang insulin, alam ko ang lahat ng baho niyo. Biglang nagbago ang anyo ni Isabela. Nawala ang takot at napalitan ito ng matinding galit. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Ang maskara ng pagiging mabait ay tuluyan ng nahulog. Matandang hukluban, sigaw niya. Bakit hindi ka na lang kasi namatay? Hirap na kami. Ang dami naming utang. Kung namatay ka na noon pa, edi sana masaya na kami ngayon. Sa sobrang desperasyon, dinampot niya ang kutsilyong panghiwa ng prutas na nasa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng dilim. Kung ayaw mong inumin yan, pues, tatapusin na kita ngayon din. Sumugod siya sa akin. Akmang sasaksakin niya ako sa dibdib, pero hindi ako natinag. Ngayon na, sigaw ko. Mula sa mga anino, biglang nagsilabasa ng mga pulis. Mabilis pa sa 4:00, nahawakan ng 2 opisyal ang mga kamay ni Isabela bago pa tumama ang patalim sa akin. Napabitaw siya sa kutsilyo. Kumalansing ito sa sahig, kasabay ng kanyang tili. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas niya habang pinupusasan siya ng mga pulis. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Wala na akong naramdamang awa. Tapos na ang palabas, Isabela, bulong ko. Ang tanging pupuntahan mo ngayon ay ang kulungan. At sisiguraduhin kong mabubulok ka doon. Kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng bahay, papunta sa humahagupit na ulan at diretsyong pasakay sa police mobile. Naiwan ako sa loob ng bahay, tahimik na ulit. Tiningnan ko ang sopas na may lason. Kinuha ko ito at ibinuhos sa lababo. Tapos na ang isang kabanata. Pero may isa pa akong kailangang harapin, ang aking anak. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa ospital na ako. Kasama ko si Attorney Sandoval at ang hepe ng pulisya. Ang bigat ng aking hakbang ay hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa sakit ng gagawin ko. Bilang ama, ang pagharap sa anak na nagtaksil sa iyo ay mas masakit pa sa anumang sugat sa katawan. Pagpasok namin sa kwarto ni Marco, gising na siya. Nakataas ang kanyang binti na may semento, nanonood ng TV, pero nakmute ito. Nang makita niya ang mga pulis, nakita ko ang kaba sa kanyang mukha.
Pa? Tanong niya. Medyo nanginginig ang boses. Bakit may mga pulis? Anong nangyayari? Nasaan si Isabela? Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang remote ng TV. Nilakasan ko ang volume at inilipat sa news channel. Breaking news. Isang ginang, arestado matapos tangkaing lasunin ang kanyang biyenan sa Ayala, Alabang kagabi. Kinilala ang suspect na si Isabela. Nakita ko kung paano gumuho ang mundo ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinapanood ang video ng kanyang asawa na ipinapasok sa selda, nakaposas at magulo ang buhok. Ang balita ay detalyado binanggit ang tangkang pagpatay, ang insurance fraud at ang pagsusugal. Pinatay ko ang TV. Bumaling ako kay Marco. Alam ko na ang lahat, Marco, sabi ko ng mahinahon. Ang video ng pagpalo niya sa binti mo, ang sangla sa bahay, ang plano niyong patayin ako gamit ang insulin. Tumingin sa akin si Marco. Akala ko hihingi siya ng tawad. Akala ko luluhod siya at iiyak dahil sa pagsisisi. Pero nagkamali ako. Ang una niyang reaksyon ay ang iligtas ang sarili niya. Pa, wala akong kinalaman dyan, sigaw niya habang umiiling ng mabilis. Si Isabela, siya ang may pakana ng lahat. Takot ako sa kanya, pa. Pinilit niya lang ako. Sabi niya papatayin niya ako kapag hindi ako sumunod. Biktima lang ako dito, pa. Maniwala ka. Napapikit ako. Ang sakit. Sobrang sakit. Heto ang anak ko, hindi lang kriminal, kundi isang duwag. Handa niyang idiin ang sarili niyang asawa para lang makalusot. Wala siyang paninindigan, wala siyang karangalan. Huwag ka nang magsinungaling, sabi ko. Ang boses ko ay basag. Narinig ko ang boses mo sa recording, Marco. Pumayag ka. Wala kang ginawa para pigilan siya. Hinayaan mong saktan niya ang sarili mo para sa pera at hinayaan mong planuhin niya ang kamatayan ko. Lumapit ako sa gilid ng kama niya. Tinitigan ko siya, ang mukhang dati kong hinahalikan noong sanggol pa siya. Ngayon, ibang tao na ang nakikita ko. Buong buhay ko, Marco, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Wala akong itinira para sa sarili ko para lang maging maginhawa ka. Pero ito ang isinukli mo? Ang patayin ako? Pa, sorry na, hindi na mauulit. Pagmamakaawa niya, pero alam kong takot lang ito, hindi pagsisisi. Umiling ako. Tama na, Marco. Ubos na ang pasensya ko at ubos na rin ang pagiging ama ko sa iyo. Sininyasan ko si Attorney Sandoval. Inilapag niya sa kama ni Marco ang isang makapal na envelope. Ano to? Tanong ni Marco. Nanginginig ang mga kamay. Eviction notice, sagot ni Attorney Sandoval. Pinalayas ka na sa bahay sa Alabang at notice ng mga kasong kriminal na isinampa ng tatay mo laban sa iyo. Parricide, fraud, falsification of public documents. Pa, wag naman. Umiyak na si Marco, parang batang paslit. Huminga ako ng malalim. Ito na ang huli. Simula sa araw na ito, sabi ko, habang tumutulo ang luha sa aking pisngi, wala na akong anak. Patay na si Marco para sa akin. Harapin mo ang mga kasalanan mo ng mag-isa. Huwag mo na akong tatawagin. Huwag mo na akong hahanapin. Tumalikod ako. Narinig ko ang sigaw niya. Pa, Daddy, huwag mo akong iwan. Bawat sigaw niya ay parang punyal sa puso ko. Pero hindi ako lumingon. Naglakad ako palabas ng kwarto, palabas ng ospital. Ang bigat sa dibdib ko ay nandoon pa rin, pero kasabay nito ay ang pakiramdam ng kalayaan. Naputol na ang tanikala na humihila sa akin pababa. Malaya na ako sa kasinungalingan. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng paghuhukom. Ang loob ng korte ay tahimik, malamig at formal. Nakaupo ako sa unahan, katabi si Attorney Sandoval. Sa kabilang panig, nakaupo sina Marco at Isabela. Nakasuot sila ng kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Si Isabela ay tulala, tila wala sa sarili. Si Marco naman ay panay ang tingin sa akin, nagpapaawa, pero nanatili akong nakatingin sa huwes. Mabigat ang laban. Ang abogado ni Marco ay magaling. Pilit niyang ipinipinta si Marco bilang isang inosenteng biktima ng manipulasyon. Your Honor, sabi ng abogado ni Marco ng may puwese, ang aking kliyente ay biktima ng domestic abuse. Si Isabela ang utak ng lahat. Si Marco ay isang sunod-sunuran lamang dahil sa takot. Wala siyang intensyong saktan ang kanyang ama. Muntik nang maniwala ang ilan sa loob ng korte. Magaling umarte si Marco. Yumuyuko siya at nagpupunas ng luha tuwing binabanggit ang pangalan ko. Pero handa kami. Tumayo si Attorney Sandoval. Your Honor, matatag niyang sabi.
Gusto naming ipresenta ang huling ebidensya, Exhibit Z. Ipinakita sa screen ang isang email. Isang email na nakuha ng mga forensic experts mula sa laptop ni Marco. Ipinadala ito 6 na buwan na ang nakararaan bago pa man ang insidente ng baseball bat. Ito ay email ni Marco para sa isang kilalang loan shark. Binasa ng clerk of court ang nilalaman ng email ng malakas para marinig ng lahat. Huwag kayong mag-alala sa bayad. Sigurado ang pera. Ang tatay ko ay matanda na at may sakit. Sisiguraduhin kong maaga siyang mamamaalam. May plano na ako. Kapag nakuha ko na ang mana at insurance, babayaran ko kayo ng doble. Konting pasensya na lang, malapit na siyang mamatay. Natahimik ang buong korte. Ang mga bulungan ay biglang tumigil. Ang akala nilang takot na anak ay siya palang orihinal na nagplano ng lahat. Bago pa pumasok si Isabela sa eksena ng pagpatay, gusto na pala akong ipapatay ng sarili kong anak para sa utang. Tiningnan ko si Marco. Namutla siya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya inakalang mahahalungkat ang email na iyon. Napayuko siya, hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang tapos na ang lahat. Wala na siyang lusot. Ilang sandali pa, ibinaba ng huwes ang hatol. Guilty. Sa salitang iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Guilty sa parricide attempt. Guilty sa fraud. Guilty sa lahat. Habang buhay na pagkakulong ang parusa. Walang parol. Nang ilabas ng mga gwardya sina Marco at Isabela, nagwala si Marco, nawala ang kanyang pagpapanggap. Lumabas ang tunay na kulay ng kanyang pagkatao. Walang hiya ka, sigaw niya habang nakatingin sa akin, nanlilisik ang mga mata. Mamatay kang nag-iisa, walang mag-aalaga sa iyo. Mamamatay kang malungkot sa malaki mong bahay. Tandaan mo yan, wala kang kwentang ama. Dinig na dinig sa buong korte ang kanyang mga sumpa. Ang mga tao ay napasinghap sa gulat. Pero ako, nanatili akong nakatayo. Kalmado, tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon at sumagot ako sa aking isipan. Mas mabuti nang mamatay ng nag-iisa ng may dangal, kaysa mabuhay kasama ang isang ahas na papatayin ako sa aking pagtulog. Inilabas na sila ng pinto. Nawala na ang ingay. Katahimikan. Lumabas ako ng korte kasama si Attorney Sandoval. Sa labas, sumisikat ang araw. Tapos na ang bagyo. Mainit ang dampi ng hangin sa aking balat. Ayos ka lang ba, Antonio? Tanong ni James sabay tapik sa aking balikat. Ano na ang plano mo ngayon? Huminga ako ng malalim. Nilanghap ko ang sariwang hangin. Ayos lang ako, James. Sagot ko ng may ngiti. Sa totoo lang, ngayon lang ako naging payapa. Plano ko, uuwi ako. Magluluto ako ng masarap na hapunan at matutulog ako ng mahimbing dahil alam kong ligtas na ako. Nawalan man ako ng anak, nabawi ko naman ang aking buhay. At sa edad kong ito, ang kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman sa mundo. Ang hustisya ay nakamit at ang bukas ay akin na muli, 1 taon. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon. Mabilis ang takbo ng panahon kapag payapa ang iyong puso. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aking bagong tahanan. Hindi ito kasing laki ng mansyon ko sa Ayala, Alabang. Walang matataas na pader na gawa sa bato. Walang dambuhalang gate na bakal. Ito ay isang simpleng rest house dito sa Batangas, malapit sa dagat. Ang dingding ay pinaghalong kahoy at bato, at ang mga bintana ay malalaki para pumasok ang sariwang hangin, presko, maginhawa. Tuwing umaga, ang una kong naririnig ay hindi ang busina ng mga sasakyan o ang ingay ng syudad, kundi ang hampas ng alon sa dalampasigan at ang huni ng mga ibon. Humigop ako ng mainit na kape, barako, matapang at mabango. Napakasarap damhin ng init nito sa aking lalamunan habang pinapanood ko ang pagsikat ng araw. Ang kulay ng langit ay unti-unting nagbabago, mula sa madilim na asul patungo sa kulay kahel at ginto. Napakaganda. Dati, sa Maynila, bihira kong mapansin ang pagsikat ng araw. Masyado akong abala. Masyado akong maraming iniisip. Ang akala ko noon, ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng gusali na pag-aari mo o sa laki ng halaga sa iyong bank account. Pero ngayon, sa edad kong ito, nalaman ko ang totoo. Ang tunay na yaman ay ang katahimikan ng isip. Ang tunay na yaman ay ang pagtulog ng mahimbing sa gabi na walang inaalalang kaaway. Naalala ko ang ginawa ko noong nakaraang buwan. Ibinenta ko na ang lahat.
lahat ng ari-arian ko sa Maynila. Ang bahay sa Alabang kung saan nangyari ang lahat ng masasamang alaala, ibinenta ko na. Pati ang mga lupa, ang mga shares sa kumpanya, at ang mga mamahaling sasakyan. Ginawa ko silang pera, cash. Milyon-milyong piso na kung tutuusin ay kaya kong ubusin sa luho. Pero hindi ko ginawa iyon. Para saan pa? Hindi ko na kailangan ng magarang kotse dahil hindi naman ako nagmamadali. Hindi ko na kailangan ng malaking bahay dahil ayoko nang maligaw sa sarili kong pamamahay. Ang perang pinagbentahan, inilagay ko sa mas makabuluhang bagay. Tumingin ako sa malayo, sa may hardin. Nakita ko si Maria. Nagdidilig siya ng mga halaman. Ang mga orchids na paborito ko ay namumulaklak na dahil sa tiyaga niya. Si Maria, ang nurse na nagligtas sa akin. Ang babaeng naging instrumento ng Diyos para mabigyan ako ng pangalawang buhay. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Magandang umaga, Maria, bati ko. Lumingon siya at ngumiti. Yung ngiting totoo. Yung ngiting walang hinihinging kapalit. Magandang umaga po, tatay. Handa na po ang almusal nyo. Pritong danggit at sinangag. May itlog na maalat din po. Tatay, napakasarap pakinggan. Noong 1 linggo, natapos na ang proseso ng korte. Formal ko nang inampon si Maria. Sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, anak ko na siya. Hindi man kami magkadugo, ang dugong nananalaytay sa puso namin ay pareho, dugo ng katapatan, dugo ng pagmamahal. Kasama niyang inampon ko ang kanyang 2 anak, sina Miguel at Ana. Sila na ngayon ang aking mga apo. Salamat anak, sagot ko. Susunod na ako. Gusto ko lang lasapin ang hangin. Habang naglalakad si Maria pabalik sa kusina, hindi ko mapigilang maging emosyonal. Ginamit ko ang malaking bahagi ng aking pera para itatag ang Maria de los Santos Nursing Scholarship Foundation. Ipinangalan ko ito sa kanya. Ito ay para sa mga matatalinong estudyante na gustong maging nurse pero walang kakayahang mag-aral. Gusto kong dumami pa ang katulad ni Maria, mga nurse na hindi lang magaling sa gamutan, kundi may puso sa pag-aalaga ng mga matatanda. Gusto kong ang huling yaman ko ay magbunga ng kabutihan para sa iba. Hindi maging ugat ng kasamaan at katamaran tulad ng nangyari kay Marco. Marco. Sa pagbanggit ng pangalang iyon sa aking isipan, biglang huminto ang mapayapang daloy ng aking umaga. Para bang may dumaang maitim na ulap. Kahapon, tumunog ang telepono sa sala. Landline iyon. Bihira itong tumunog dahil ang number na ito ay para lang sa mga importanteng tao, si attorney. Sandoval lang. At ang ilang malalapit na kaibigan ang may alam nito. Ako ang nakasagot. Hello? Sabi ko. May katahimikan sa kabilang linya. Tapos may nagsalita. Isang operator. Tumatanggap po kayo ng collect call mula sa New Bilibid Prison. Mula sa inmate na si Marco. Natigilan ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglaang pagbabalik ng mga alaala, ang kulungan. Si Marco. 1 taon na siyang nakakulong. Nabalitaan ko kay James na naghihirap siya sa loob. Walang VIP treatment dahil wala naman siyang pera. Iniwan na rin siya ng mga dati niyang kaibigan. Ang asawa niyang si Isabela ay nasa ibang kulungan naman, sa correctional. Hiwalay sila. Parehong nagdurusa. Narinig ko ang boses sa kabilang linya. Parang boses ng isang taong lunod na lunod. Pa? Daddy? Ikaw ba yan? Ang boses ni Marco. Paos. Nanghihina. Malayo sa boses ng mayabang na lalaking sumigaw sa akin sa korte noon. Pa, kausapin mo naman ako. Patawarin mo na ako. Hirap na ako dito. Kahit padalhan mo lang ako ng konting pera pambili ng pagkain. Pa, maawa ka. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Naramdaman ko ang panginginig ng aking kamay. Ito ang anak ko. Ang batang pinalaki ko. Ang batang tinuruan kong magbisikleta. Ang batang binuhat ko sa balikat ko noong siya ay maliit pa. Ang natural na reaksyon ng isang magulang ay ang maawa. Ang natural na reaksyon ay ang tulungan ang anak na nahihirapan. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin, anak, kumusta ka na? Pero naalala ko ang insulin. Naalala ko ang baseball bat na pumalo sa binti niya. Naalala ko ang email sa loan shark kung saan ipinagbili niya ang buhay ko. Naalala ko ang mga mata niyang puno ng puot noong araw ng paghuhukom. Kung tutulungan ko siya ngayon, hindi ko siya tinutulungan. Kinukonsinti ko lang ulit siya. Kung bibigyan ko siya ng pera, gagamitin lang niya ito para sa sugal sa loob ng kulungan o para gumawa ng panibagong kalokohan. Natuto na ako. Ang tunay na pagmamahal minsan ay ang pagbitaw.
Ang tunay na pagmamahal ay ang hayaan silang harapin ang bunga ng kanilang mga desisyon. Hindi ako nagsalita. Pinakinggan ko lang ang paghinga niya sa kabilang linya, ang pag-iyak niya. Pa, nandiyan ka pa ba? Huwag mo akong babaan. Dahan-dahan. Nang walang sinasabing salita, ibinaba ko ang telepono. Click. Naputol ang linya. Naputol ang koneksyon. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagputol ng huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa nakaraan. Wala na. Tapos na. Hindi ko siya itinakwil dahil sa galit. Itinakwil ko ang koneksyon namin para sa kapayapaan naming dalawa. Kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang paa, kahit sa loob ng rehas. At kailangan ko namang mabuhay ng payapa sa natitirang panahon ko sa mundo. Bumalik ako sa kasalukuyan. Ang init ng kape ay nanunuot sa aking palad. Lolo Antonio. Napatingin ako sa ibaba, sa may dalampasigan. Tumatakbo palapit sina Miguel at Ana. Basang-basa ang kanilang mga paa at puno ng buhangin ang kanilang mga binti. Ang mga mukha nila ay puno ng saya. Walang halong pagkukunwari. Lolo, tingnan niyo po. May nakita kaming malaking kabibe. Sigaw ni Miguel habang itinataas ang isang puting shell. Ang ganda. Para sa inyo po ito, Lolo. Sabi naman ni Ana. Lumuhod ako, kahit medyo sumasakit pa rin ang rayuma ko, para maging kapantay ko sila. Kinuha ko ang kabibe. Napakaganda naman ito, sabi ko, at hinaplos ko ang buhok ni Ana. Salamat mga apo. Ilalagay ko ito sa kwarto ko. Hinakap nila ako ng mahigpit. Yung yakap na amoy araw at amoy dagat. Yung yakap na mainit at totoo. Kain na tayo, Lolo. Gutom na kami. Ayan ni Miguel. O sige, takbo na kayo sa kusina. Susunod na ako. Pinanood ko silang tumakbo pabalik sa bahay. Nakita ko si Maria na naghihintay sa pinto. Nakangiti habang pinapagalitan ng pabiro ang mga bata dahil sa buhangin. Ito ang pamilya. Noon, akala ko ang pamilya ay nasa dugo. Akala ko dahil kadugo ko si Marco, siya lang ang pwedeng maging pamilya ko. Mali pala ako. Ang dugo ay tubig lamang. Madaling hugasan, madaling matuyo. Pero ang katapatan, ang pagkalinga, ang pagmamahal na pinili at hindi pinilit, iyon ang tunay na pundasyon ng pamilya. Si Maria at ang kanyang mga anak. Wala kaming parehong apelyido noong una, hindi galing sa akin ang buhay nila. Pero sila ang nagbigay ng buhay sa akin noong ako ay naghihingalo. Sila ang nagpakain sa akin noong hindi ko maigalaw ang kamay ko. Sila ang nagpupuyat para bantayan ako, hindi dahil may hinihintay silang mana, kundi dahil nag-aalala sila. Iyon ang pamilya. Naglakad ako pabalik sa loob ng bahay. Ang amoy ng sinangag at pritong isda ay bumabalot sa paligid. Napakasimple, walang steak, walang caviar, walang mamahaling alak. Pero ito ang pinakamasarap na hapagkainan na masasaluhan ko. Umupo ako sa kabisera, hindi bilang isang Don Antonio na kinatatakutan ng mga empleyado, kundi bilang isang Lolo Antonio na mahal ng kanyang mga apo. Dasal muna tayo, sabi ni Maria. Yumuko kaming lahat at pumikit. Panginoon, panimula ko. Ang boses ko ay garalgal dahil sa tuwa. Salamat po sa panibagong araw. Salamat sa pagkaing nasa hapag namin. Salamat sa dagat, sa hangin, at sa buhay. Higit sa lahat, salamat po sa pamilyang ibinigay niyo sa akin. Salamat sa pagmamahal na totoo. Patawarin niyo po ang mga taong nakasakit sa amin at naway makatagpo rin sila ng liwanag sa kanilang dilim. Amen. Amen. Sabay-sabay nilang sagot. Nagsimula kaming kumain. Puno ng kwentuhan, puno ng tawanan. Kinukwento ni Miguel ang tungkol sa bago niyang kalaro sa eskwelahan. Si Ana naman ay nagkukuwento tungkol sa pusa na nakita niya sa daan. Nakikinig lang ako, tumatawa, tumutugon. Sa gitna ng tawanan, napatingin ako sa labas ng bintana. Ang dagat ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Payapa, walang alon na nagwawala. Naalala ko ang sinabi ng aking abogado noong isang araw. Tinanong niya ako kung hindi ba ako nang hihinayang sa yaman na nawala, ang bilyon-bilyong piso na pinaghirapan ko buong buhay ko na naubos sa pagbabayad ng mga utang ni Marco at sa pagtatayo ng foundation. Ang sagot ko sa kanya ay simple lang at uulitin ko ito sa aking isipan ngayon. Hindi ako nang hihinayang dahil ang pera ay papel lang. Nauubos, nawawala. Ang mga gusali ay naluluma at gumuguho. Ang mga kotse ay kinakalawang. Pero ang nagawa ko para sa scholarship ni Maria,
ang tulong na maibibigay noon sa libu-libong estudyante, ang mga buhay na maililigtas ng mga nurse na yon sa hinaharap, iyon ay hindi mabubura. Iyon ay mananatili kahit wala na ako. Iyon ang tunay na pamana. At ang pamilyang kasalo ko ngayon? Ang mga ngiti ni na Miguel at Ana, ang pag-aaruga ni Maria, ito ang kayamanan na dadalhin ko hanggang sa kabilang buhay. Tapos na ang bagyo sa buhay ko, tapos na ang drama, tapos na ang sakit. Ngayon, ang natitira na lang ay ang dapit hapon. Isang magandang dapit hapon na puno ng kulay at kapayapaan. Kumuha ako ng piraso ng isda at inilagay sa plato ni Miguel. Kumain ka pa, apo, para lumakas ka. Salamat, lolo. Napangiti ako. Buo na ang puso ko. Wala na akong mahihiling pa. Maraming matatanda ang natatakot tumanda ng mag-isa. Natatakot silang maiwan, pero natutunan ko na hindi tayo nauubusan ng pagkakataon na magsimula muli. Hanggat tumitibok ang puso, pwede tayong pumili. Pwede tayong pumili na magpatawad. Pwede tayong pumili na lumayo sa nakakasakit. At pwede tayong pumili na magmahal ng mga taong karapat-dapat. Kung may nakikinig man sa kwento ko, sana ay matutunan nyo ito. Huwag niyong ipagpalit ang inyong kapayapaan para sa pera. Huwag kayong magbulag-bulagan sa kasamaan ng inyong mga kadugo kung sinasaktan na kayo. At huwag kayong matakot na magbukas ng puso sa mga taong tunay na nagmamahal sa inyo kahit hindi nyo sila kaano-ano. Dahil sa huli, hindi ang apelyido ang mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang hahawak sa kamay mo kapag mahina ka na, kung sino ang magpupunas ng luha mo, at kung sino ang magsasabing mahal kita nang walang hinihinging kapalit. Natagpuan ko na ang sa akin. Tumingin ako muli sa dagat, payapa, tahimik, tulad ng aking puso. Ito ang aking bagong pundasyon. Ito ang aking tahanan. At dito, sa piling ng aking tunay na pamilya, ako ay masaya, tunay na masaya.